Sa mismong gabi na halos mamatay ako sa panganganak, ginagawa nilang paraiso ang impyerno ko. Habang umaagos ang dugo ko sa malamig na semento, nakikipaghalikan ng asawa ko sa kabit niya sa isang marangyang piging. Hayaan mo siyang umiyak, hindi siya mamatay diyan. Ang malupit na utos ng biyenan ko. Pero nagkakamali sila. Ang inang inagawan ng anak at dignidad ay babalik para bawiin ang lahat. Hanggang saan aabot ang puot ng isang pusong pinadugo ng pamilya. Babe, iwan mo na muna yung asawa mong pabigat. Mas kailangan kita rito sa party. Don't tell me mas importante pa ang pag-iinarte niya kaysa sa karir mo? Ang malanding boses ni Celine na nagmumula sa kabilang linya ng telepono ay tila isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng madilim na basement. Sa sulok ng silid na yon, na tanging isang malamlam na bumbilya lamang ang nagbibigay ng liwanag na patigil ang mga kamay ni Margarita. Hawak niya ang isang puting tela, isang tablecloth na pilit niyang tinatapos para sa selebrasyon ng pamilya Verdale kinabukasan. Ang bawat hibla ng burda ay gawa sa kanyang pagod at pagtitiis. Ngunit sa sandaling marinig ang boses na yon, ang karayom na hawak niya ay bumaon sa kanyang hinlalaki. Isang maliit, ngunit matingkad na patak ng dugo ang humalik sa malinis na tela. Unti-unting kumakalat na tila isang sumpa. Sa labas ng basement, maririnig ang mahinang tunog ng mga yabag ni Crisanto, ang kanyang asawa, na tila nagmamadaling lumayo upang hindi marinig ang usapan. Hindi nakagalaw si Margarita. Ang lamig ng semento sa ilalim ng kanyang mga paa ay gumagapang paakyat sa kanyang katawan, ngunit mas malamig ang nararamdaman ng kanyang puso. Nararamdaman niya ang bigat ng kanyang tiyan, ang bunga ng kanilang pagmamahalan, na tila nagiging saksi ngayon sa kanyang pagkawasak. Ang bawat pintig ng bata sa loob ng kanyang sinapupunan ay sinasabayan ng isang matinding kirot na hindi lamang nanggagaling sa pisikal na aspeto. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw. Tila ba ang hangin sa paligid ay unti-unting nauubos. Iniwan siyang nag-iisa sa gitna ng isang bagyong hindi niya nakikita, ngunit nararamdaman. Isang matinding antak ang biglang gumuhit mula sa kanyang balakang patungo sa puson. Napakapit si Margarita. Sa gilid ng mesa, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kahoy habang ang kanyang mukha ay namumutla sa sakit. Ang tubig na nagmumula sa kanyang sinapupunan ay unti-unti nang dumadaloy. Nababasa ang kanyang lumang duster na ilang beses na niyang tinagpian. Sa gitna ng kanyang paghihirap, ang tanging pangalang nais niyang isigaw ay ang pangalan ng lalaking nasa labas lamang ng pintuan, ang lalaking nangako sa harap ng altar na sasamahan siya sa hirap at ginhawa. Ngunit ang narinig lamang niya ay ang tunog ng makina ng sasakyan na unti-unting lumalayo. Iniwan siya sa gitna ng kadiliman at papalakas na buhos ng ulan sa labas. Nang makarating siya sa ospital sa tulong ng isang kapitbahay, ang paligid ay puno ng amoy ng gamot at ang puting liwanag ng mga fluorescent lamp na tila nangungutya sa kanyang kalagayan. Walang Crisanto na humawak sa kanyang kamay. Walang asawang nagbulong ng mga salitang magpapalakas sa kanyang loob. Sa gitna ng bawat pag-iri, sa bawat pagkakataon na tila ba ang kanyang katawan ay pinipila sa dalawa, ang tanging kasama niya ay ang sariling anino at ang malamig na titig ng mga nurse na tila sanay na sa ganitong senaryo. Ang bawat patak ng pawis sa kanyang noo ay simbolo ng kanyang sakripisyo, isang inang nakikipaglaban para sa buhay ng kanyang anak, habang ang kanyang sariling buhay ay unti-unti nang dinudurog ng pagtataksil. Mabuti naman at tapos ka na. Ang isang malamig at mapang-uring boses ang bumasag sa katahimikan ng recovery room pagkaraan ng ilang oras. Hindi ang asawa niya ang bumungad, kundi si Doña Paulina, ang kanyang biyenan, na ang postura ay tila ba hindi man lang nabahira ng pag-aalala. Nakatayo ito sa paanan ng kanyang kama, hindi man lang tiningnan ang sanggol na nasa tabi ni Margarita. Huwag kang mag-inarte, Margarita. Ang pag-iri ay trabaho ng kahit sinong babae simula pa noong unang panahon.
May mahalagang event si Crisanto at hindi niya kailangang maabala ng mga ganitong bagay. Isang anak lang yan. Huwag mong gawing national issue. Tila isang malakas na sampal ang bawat salitang binitiwan ng matanda. Nais sumagot ni Margarita. Nais niyang itanong kung nasaan ang katarungan para sa kanya. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila barado ng mga luhang ayaw lumabas. Ang kanyang mga kamay na nanginginig ay dahan-dahang humawak sa gilid ng higaan. Pilit na iniinda ang sakit ng kanyang sariwang tahi. Ang bawat salita ni Doña Paulina ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang dignidad. Pilit siyang ipinapamukha na siya ay isang kasangkapan lamang na matapos gamitin ay maari ng isantabi. Ang pagmamahal na inialay niya sa pamilyang ito ay tila ba isang basura na walang halaga sa harap ng kanilang karangyaan at ambisyon. Nang maiwan siyang muli sa silid, ang tanging ingay na naririnig ay ang mahinang paghinga ng kanyang anak na si Lucas. Sa tabi ng kanyang unan, napansin niya ang telepono ni Crisanto na naiwan nito sa sasakyan at dinala ng kapitbahay. Sa isang sandali ng panghihina, binuksan ni Margarita ang screen nito. Ang liwanag ng screen ay tumama sa kanyang mga matang puno ng pait. Isang larawan ang bumungad sa kanya. Si Crisanto nakasuot ng mamahaling tuxedo. Ang kanyang mga kamay ay nakapulupot sa bewang ni Celine na nakasuot ng pulang gown. Sila ay tumatawa. Tila ba walang inang naghihirap sa ospital? Tila ba walang pamilyang winawasak? Ang caption sa ilalim ng larawan ay tila huling pako sa kanyang krus. Sana akin na lang ang anak mo so we can be a complete family. Yumukod si Margarita sa ibabaw ng kanyang anak. Ang kanyang buhok ay natatakpan ng kanyang mukha. Ang kanyang balikat ay mahinang yumayanig. Hindi dahil sa lamig ng aircon, kundi dahil sa bigat ng katotohanang sumabog sa kanyang harapan. Ang bawat pangarap na binuo niya sa loob ng 5 taon ay tila mga abo na tinangay ng hangin sa isang iglap. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang tanong na walang kasagutan sa ngayon, ngunit magiging mitya ng kanyang pagbabago. Hanggang kailan kailangang maging alipin ng isang pusong tanging hangad lang ay magmahal bago ito matutong lumaban para sa sariling kaligtasan? Ang pagbalik sa mansyon ng mga Verdale ay hindi naging isang masayang pag-uwi, kundi isang pagpasok sa isang malamig at madilim na piitang walang rehas. Sa halip na sa malawak na master's bedroom, dinala si Margarita sa isang maliit na silid sa likod ng kusina. Isang silid na dati ay ginagamit lamang na bodega ng mga lumang kagamitan. Ang amoy ng amag at alikabok ay humahalo sa amoy ng gamot na suot ng kanyang nanghihinang katawan. Habang dahan-dahan siyang nauupo sa manipis na kutsyon, naramdaman niya ang bawat kurot ng kanyang mga tahi. Ngunit mas masakit ang katotohanang ang kanyang anak ay dinala sa nursery sa itaas, malayo sa kanyang mga bisig. Margarita, be thankful at pinayagan ka pa naming bumalik dito. Ang tinig ni Doña Paulina ay umalingaw-ngaw sa maliit na silid habang ito ay nakatayo sa pintuan. Hindi man lang nagnanais na pumasok sa loob. Kinupkup ka namin nung wala kang makain, nung ang tanging dala mo lang ay ang kahirapan mo. Huwag kang makakalimot sa utang na loob mo sa pamilyang ito. Ang pag-aalaga sa bata ay ipapaubaya namin sa mga taong mas may pinag-aralan at mas maayos ang pag-iisip kaysa sa iyo. You need to rest dahil mukhang hindi pa bumabalik sa normal ang takbo ng utak mo. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang malupit na hakbang na yumayurak sa huling piraso ng dangal ni Margarita. Pinaparamdam sa kanya na ang pagiging ina ay isang pribilehiyong hindi niya karapat-dapat tamasahin. Nang pumasok si Crisanto sa silid ng gabing iyon, ang amoy ng alak at isang banyagang pabango ay agad na humalik sa ilong ni Margarita. Hindi siya tiningnan ng asawa sa mga mata. Sa halip, nanatili itong nakatayo malapit sa bintana. Tila ba diring-diri na madikit sa kanya. Crisanto, please, gusto ko lang mayakap ang anak natin.
Ang paos na pagsamo ni Margarita, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang laylayan ng barong ng asawa. Kahit sandali lang, kailangan niya ako. Stop being so dramatic, Margarita. Ang asik ni Crisanto, ang kanyang boses ay puno ng iritasyon at pagod. Sabi ng doktor, you have postpartum depression. Stress na ako sa showroom. Pati ba naman dito sa bahay, ay kailangang tiisin ko ang kadramahan mo? Makinig ka na lang kay Mommy. Para sa ikabubuti niyo ni Lucas ito. Huwag mo nang dagdagan ang problema ko. Lumabas ang asawa nang hindi man lang siya hinahawakan. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay tila isang hatol na naghihiwalay sa kanya sa mundo ng mga buhay. Lumipas ang mga araw na ang tanging ugnayan ni Margarita sa kanyang anak ay ang mga boteng plastik na kailangan niyang punuin ng gatas. Nagmumukha siyang isang makina, isang kasangkapang tinitiyak lamang na may pagkain ang tagapagmana ng pamilya, Verdali. Ngunit bawal siyang maging bahagi ng buhay nito. Sa tuwing maririnig niya ang mahinang iyak ni Lucas mula sa malayo, ang kanyang dibdib ay sumisikip sa sobrang sakit. Ang kanyang gatas ay kusa na lamang dumadaloy, nababasa ang kanyang manipis na damit na tila nakikiramay sa kanyang mga luha. Ang bawat patak ng gatas na inilalagay niya sa bote ay puno ng kanyang mga panalangin at pag-asa na balang araw ay muli niyang mararamdaman ang balat ng kanyang anak sa kanyang sariling balat. Isang gabi, nang ang buong mansyon ay tila balot na ng katahimikan, hindi na nakayanan ni Margarita ang pangungulila. Dahan-dahan siyang lumabas ng kanyang silid. Ang kanyang mga yapag ay halos hindi lumilikha ng tunog sa malamig na sahig. Ang bawat hakbang ay tila isang paglalakbay sa gitna ng bawat tinik. Ngunit ang pagnanais na makita ang anak ay mas matimbang kaysa sa takot na mahuli. Habang papalapit siya sa dulo ng pasilyo na patungo sa sala, isang pamilyar na boses ang narinig niya, isang boses na nagpatigil sa tibok ng kanyang puso. Mula sa likod ng malaking poste, nakita ni Margarita ang isang eksenang tila ba sadyang ginawa para durugin siya ng tuluyan. Ang sala ay maliwanag, puno ng init at tawa na hindi kailanman niya naranasan sa bahay na yon. Doon, sa gitna ng silid, nakaupo si Celine sa sofa. Suot ang isang mamahaling seda na pantulog. Sa kanyang mga bisig ay nakahiga ang sanggol na si Lucas. Mahimbing na natutulog habang hinahaplos ni Celine ang maliliit nitong kamay. Sa likuran nila, nakatayo si Crisanto. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa balikat ni Celine. Ang kanyang mukha ay puno ng paghanga at pagmamahal na dati ay inakala ni Margarita na sa kanya lamang inilaan. Ang bango-bango naman ng baby boy natin. Ang malambing na bulong ni Celine, sapat na upang marinig ni Margarita ang bawat titik. Don't worry, Lucas. I will be the one to take care of you. Mas bagay ako sa pamilyang ito kaysa sa babaeng nasa likod ng kusina. Ang paningin ni Margarita ay unti-unting lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha. Ang bawat piraso ng kanyang pagkatao ay tila ba binubura ng eksenang iyon. Sila ang mukhang pamilya, isang matagumpay na lalaki, isang magandang babae, at isang inosenteng bata. Habang siya ay tila ba isang multong nanonood lamang sa sarili niyang buhay na ninanakaw sa harap ng kanyang mga mata. Sino ang mas may karapatan sa isang bata? Ang inang nagbigay ng buhay o ang babaeng nagbibigay ng lahat ng karangyaan habang ang tunay na ina ay nakakulong sa kadiliman? Oh Margarita, bakit mo ba pilit na isinisiksik ang basahang ito sa duyan ni Lucas? Amoy mahirap at amoy alikabok ang gawa mo. It's so cheap at baka magka-allergy pa ang bata. Ang mapang-uyam na tinig ni Celine ay tila lason na dahan-dahang kumakalat sa mahalumigmig na hangin ng nursery. Hawak nito ang isang maliit na kumot, ang mismong kumot na binuo ni Margarita sa loob ng maraming gabi, kung saan ang bawat tahi ay katumbas ng isang panalangin at bawat hibla ay nabasa ng kanyang mga luha. Sa isang mabilis at walang pasubaling pagkilos, binitawan ni Celine ang kumot sa basurahan na tila ba ito ay isang doming
hindi nararapat dapo sa balat ng isang berdale. Ang bawat pagbagsak ng tela sa ilalim ng basurahan ay tila ba ang mismong puso ni Margarita ang tinatapon sa kawalan. Huwag mong hawakan ang gamit ng anak ko. Ang sigaw ni Margarita ay puno ng pait at hinagpis. Ang kanyang boses na dati ay mahinhin ay tila ba nabasag na kristal. Sinubukan niyang lapitan ng duyan upang bawiin ang kanyang anak. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding pagnanais na maramdaman muli ang init ng katawan ni Lucas. Ngunit bago pa siya makalapit, mabilis siyang hinarang ni Crisanto, ang kanyang asawa, na ang mga mata ay wala ng bahid ng awa. Ang pagkakahawak nito sa kanyang braso ay mahigpit. Tila ba tinitiyak na wala siyang kapangyarihan sa loob ng sarili niyang pamamahay. Ija, don't be so violent. Kita mo ba? Tinatakot mo ang bata. Ang tinig ni Doña Paulina ay umalingaw-ngaw, puno ng pekeng pag-aalala habang karga-karga nito ang umiiyak na si Lucas. Ang matanda ay lumingon sa isang lalaking nakaputing Amerikana na kanina pa nakatayo sa madilim na sulok ng silid. Doctor, nakikita mo ba? Ito ang sinasabi ko sa inyo. She's unstable. Hindi na siya ang kilala naming Margarita. Ang postpartum depression niya ay lumalala na at nagiging bantana sa kaligtasan ng apo ko. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang matalim na karayom na tumutusok sa katotohanan. Pilit na binabaluktot ang bawat kilos ni Margarita upang magmukha itong isang baliw sa harap ng batas at ng medisina. Naramdaman ni Margarita ang paglamig ng kanyang mga dulo ng daliri habang ang doktor ay dahan-dahang tumatango, nagsusulat ng mga kung anong marka sa isang clipboard. Ang bawat paggasgas ng ballpen sa papel ay tila tunog ng isang hatol na habambuhay na magkukulong sa kanya sa isang madilim na hukay. Margarita, makinig ka sa akin? Ang bulong ni Crisanto, ang kanyang boses ay biglang lumambot. Isang huwad na kabaitan na mas masakit pa kaysa sa kanyang pagkagalit. Iniharap nito sa kanya ang isang dokumento, ang papel na magtatakda ng kanyang kapalaran. Pirmahan mo na ito. It's for your own good, para makapag-rehab ka at gumaling. Kapag maayos ka na, babalikan kita. Magiging pamilya uli tayo ni Lucas. Isipin mo ang kapakanan ng anak natin. Sa ilalim ng malabong liwanag ng lampara, tinitigan ni Margarita ang mga mata ni Crisanto. Nais niyang maniwala. Nais niyang isipin na may natitira pang pag-ibig sa likod ng lahat ng pagtataksil na ito. Ngunit nang masulyapan niya si Celine na nakatayo sa likuran, may isang mapanuyang ng ngiti sa mga labi nito. Nalaman niya ang katotohanan. Ngunit bago pa siya makatanggi, ang kanyang mga kamay ay tila nawalan na ng lakas. Sa gitna ng kanyang pagkalito at takot na baka tuluyan siyang ilayo sa kanyang anak kung hindi siya susunod, dahan-dahang dumampi ang ballpen sa papel. Ang bawat kurba ng kanyang pirma ay tila ba pagbenta ng kanyang sariling kaluluwa sa dyablo. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa silid matapos niyang bitawan ang ballpen. Ang tanging nararamdaman niya ay ang bigat ng kanyang sariling paghinga. Lumapit si Doña Paulina sa bintana. Ang kanyang mukha ay tila ba may hinihintay na darating. Habang ang gabi ay lumalalim, ang liwanag ng kidlat ay gumuhit sa madilim na kalangitan, pansamantalang nagbibigay ng liwanag sa labas ng mansyon. Doon, sa tapat ng malaking gate, isang puting sasakyan ang dahan-dahang pumarada. Ang mga asul at pulang ilaw nito ay tumatama sa malalaking puno ng acacia. Tila ba mga mata ng isang halimaw na handang lumamon. Nandito na sila. Ang malamig na anunsyo ni Doña Paulina. Bumukas ang pinto ng silid at dalawang lalaking may malalaking pangangatawan ang pumasok. Bitbit ang isang tila mahabang jacket na gawa sa makapal na tela na may maraming sinturon, isang straight jacket. Ang bawat hakbang nila patungo kay Margarita ay tila ba pagyanig ng mundo sa ilalim ng kanyang mga paa. Napatingin si Margarita kay Crisanto, umaasang pipigilan nito ang mga lalaki, umaasang sasabihin nitong nagkamali sila. Ngunit tumalikod ang kanyang asawa,
Kinuha ang basong may lamang alak at tumanaw sa malayo. Habang ang mga kamay ng mga lalaki ay humahawak sa kanyang mga balikat, naramdaman ni Margarita ang isang matinding lamig na bumalot sa kanyang buong pagkatao. Ang bawat paghigpit ng mga sinturons sa kanyang katawan ay tila ba pagdurog sa kanyang mga buto. Ngunit wala nang mas hihigit pa sa sakit ng makitang si Celine ay dahan-dahang lumalapit sa duyan ni Lucas at hinahaplos ang pisngi ng kanyang anak na para bang ito na ang bagong reyna ng tahanan. Sa gitna ng kanyang kawalan ng lakas, isang huling sulyap ang ibinigay niya sa kanyang anak. Isang sulyap na puno ng pangako at puot. Hanggang kailan kailangang manahimik ng isang inang itinuring na baliw bago ang katotohanan ay muling sumiklab mula sa mga abo ng kasinungalingan. Sa gitna ng kaguluhan sa loob ng nursery, isang hindi inaasahang lakas ang bumuo sa kalooban ni Margarita. Isang lakas na nagmumula sa kailaliman ng kanyang pagiging ina. Habang pilit siyang iginagapos ng dalawang lalaki sa loob ng makapal na jacket, nahagip ng kanyang paningin ang maliit na gunting na ginagamit niya sa pagbuburda, ang tanging alaala ng kanyang nakaraan na nasa ibabaw ng mesa. Sa isang mabilis na pagkilos, bago pa man mahigpitan ng mga sinturon, nakuha niya ang gunting at idinaos ito sa braso ng isa sa mga holy. Ang tunog ng tela na napupunit at ang biglaang pagluwag ng hawak nito ay nagbigay sa kanya ng sapat na pagkakataon upang makawala. Hindi siya lumingon, hindi siya nag-atubili. Tumakbo siya patungo sa bintana ng pasilyo. Ang bawat hakbang niya ay tila lumilipad sa gitna ng takot at determinasyon. Ang bawat pagbagsak ng kanyang mga paa sa hagdanan ay tila ba pagyanig ng buong mansyon. Ngunit ang tanging naririnhig niya ay ang sarili niyang hingal na puno ng pait. Paglabas niya sa malaking gate, sinalubong siya ng isang matinding bulyaw ng langit. Ang ulan ay tila mga latigo na humahampas sa kanyang balat, malamig at malupit. Ngunit hindi nito mapapantayan ang lamig na nararamdaman niya sa kanyang puso dahil sa pag-iwan kay Lucas sa loob ng bahay na yon. Tumakbo siya sa kalsadang madilim, ang kanyang mga paang walang sapin ay dahan-dahang nasusugatan ng mga matatalim na bato at bubog. Ngunit wala siyang pakialam. Ang bawat kirot sa kanyang talampakan ay tila ba nagpapaalala sa kanya na siya ay buhay pa, na kailangan niyang lumayo upang balang araw ay muling makabalik. Margarita, wala kang pupuntahan. You're crazy. Bumalik ka rito. Ang tinig ni Crisanto ay umalingaw-ngaw mula sa likuran, kasunod ng maliwanag na sinag ng mga ilaw ng sasakyan na pumuputol sa kadiliman ng gabi. Ang tunog ng makina ng marangyang kotse ay tila ba isang halimaw na humahabol sa kanya, handang lamunin ang kanyang huling pag-asa. Pilit na binibilisan ni Margarita ang kanyang pagtakbo, ang kanyang duster ay basang-basa na at bumibigat sa bawat hakbang. Sa isang madilim na eskinita, nakakita siya ng isang gamkaw, isang lugar na puno ng basura at amoy ng pagkabulok. Ngunit doon niya naisip na magtago. Sumiksik siya sa pinakamadilim na sulok. Pilit na pinipigilan ang kanyang paghinga habang nakikita ang sasakyan ni Crisanto na dahan-dahang lumalampas sa kalsada sa itaas. Nang tuluyan ng mawala ang liwanag ng sasakyan, naramdaman ni Margarita ang biglaang pagbagsak ng lahat ng kanyang lakas. Napasandal siya sa malamig na semento ng tulay. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding ginaw at pagod. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang mas matinding sakit ang gumuhit sa kanyang dibdib, ang pangungulila sa kanyang anak. Lucas, ang anak ko. Ang kanyang boses ay naging isang mahinang hikbi na tila ba malulunod sa buhos ng ulan. Napatingin siya sa kanyang mga kamay na puno ng putik at dugo. Doon niya natanto na sa kanyang pagtakbo, wala siyang nadala kundi ang isang piraso ng telang bordado na naisiksik niya sa kanyang dibdib bago siya tumakas. Iyon ang kumot ni Lucas na kinuha niya sa basurahan. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa semento ay tila ba mga luha ng langit na nakikiramay sa kanyang pagkawasak.
Naramdaman ni Margarita ang unti-unting pagbigat ng kanyang mga mata. Ang kanyang diwa ay nagsisimulang lumutang sa gitna ng kawalan. Ang bawat alaala ng pagtataksil ni Crisanto at ang malupit na mukha ni Doña Paulina ay tila ba mga multong sumasayaw sa kanyang harapan. Sa huling sandali ng kanyang kamalayan, pilit niyang itinulak ang kanyang katawan upang tumayo. Pilit na humahakbang patungo sa isang lugar na hindi niya alam kung saan siya dadalhin. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang mabuhay kahit na ang buong mundo ay tila ba nagkakaisa upang siya ay ilibing sa limot. Habang ang gabi ay unti-unting nagbibigay daan sa madaling araw, isang matandang gusali na may maliit na krus sa itaas ang bumungad sa kanyang paningin, isang tramsa sa gitna ng isang maralitang komunidad. Ang kanyang mga binti ay tila ba naging gawa sa tanso, mabigat at hindi na makagalaw. Sa bawat paghakbang, ang mundo ay tila ba umiikot ng pabaligtad. Ang kanyang paningin ay unti-unting nagdidilim hanggang sa maramdaman niya ang malambot na putik sa kanyang pisngi. Bago tuluyang lamunin ng kadiliman ng kanyang malay, isang pares ng mga paang nakasuot ng luma, ngunit malinis na tsinelas ang tumigil sa kanyang tapat, at isang mainit na kamay ang dahan-dahang humawak sa kanyang balikat. Isang hawak na tila ba may dalang pangako ng kaligtasan. Sa pagmulat ng kanyang mga mata, hindi ang malawak at malamig na kisame ng mansyon ang bumungad kay Margarita. Sa halip, isang madilim na kisaming gawa sa tagni-tagni at kalawanging yero ang kanyang nakita, kung saan ang bawat patak ng ulan na tumatama rito ay lumilikha ng isang malungkot at tila walang katapusang awit ng kahirapan. Ang hangin ay amoy eucalyptus at pinakuluang luya, isang amoy na malayo sa sterile na bango ng ospital o sa banyagang pabango ni Celine. Nararamdaman niya ang init ng isang makapal na kumot na bagaman luma at may mga mantsa ng panahon, ay nagbibigay sa kanya ng proteksyong hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Gising ka na pala, Ija. Huwag kang biglang babangon, baka mahilo ka pa. Ang tinig ay galing sa isang matandang babae na may maamong muka at mga matang puno ng karanasan. Iyon si Nena Bituin, ang nuhosin ng lugar na yon na nagligtas sa kanya mula sa bingit ng kamatayan sa gitna ng kalsada. Dahan-dahang lumapit ang matanda, bit-bit ang isang mangkok ng mainit na lugaw na may usok na tila ba sumasayaw sa harap ng mukha ni Margarita. Ngunit sa halip na makaramdam ng gutom, ang tanging naramdaman ni Margarita ay ang matinding hapdi sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa sugat, kundi dahil sa gatas na pilit na dumadaloy. Naghahanap ng bibig ng isang sanggol na wala sa kanyang tabi. Bakit niyo pa ako iniligtas, Nanay Nena? Ang boses ni Margarita ay tila ba isang tuyong dahon na hinipan ng hangin. Walang buhay at puno ng kawalan ng pag-asa. Wala na akong mukhang ihaharap sa mundo. Inagaw nila sa akin ang anak ko. Itinuring nila akong baliw. Mas mabuti pang hinayaan niyo na lang akong lamunin ng baha kagabi. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ilalim ng kumot. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa bawat paghinga, habang ang imahe ni Lucas na karga-karga ni Selene ay tila ba isang pelikulang paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Sa isang iglap, naramdaman ni Margarita ang isang mabilis na pagdampi ng palad ni Nena sa kanyang pisngi. Isang sampal na hindi gawa sa galit, kundi gawa sa isang matinding pagnanais na gisingin ang kanyang natutulog na diwa. Ang init ng sampal na yon ay tila ba nagpukaw sa dugong nananalaytay sa kanyang mga ugat. Makinig ka sa akin, Margarita. Ang asik ni Nena, ang boses nito ay puno ng otoridad. Kung mamatay ka ngayon, sino ang babalikan ng anak mo? Hahayaan mo bang lumaki si Lucas na ang kinikilalang ina ay ang babaeng sumira sa inyo? Hahayaan mo bang manalo ang mga buwitreng yun? Ang buhay ay hindi tinatapos dahil sa sakit, kundi ginagamit upang maging sandata laban sa mga nang-api sa'yo.
Napatitig si Margarita sa matanda. Ang mga luha na kanina pa pinipigilan ay dahan-dahang umagos. Binabasa ang kanyang namumutlang pisngi. Ang bawat salita ni Nena ay tila ba mga pako na itinatanim sa kanyang puso. Binubuo muli ang isang pundasyong matagal nang gumuho. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang tunog ng pagpihit ng sirang seradura ng pinto ay umalingaw-ngaw sa maliit na silid. Pumasok ang isang lalaking nasa gitnang edad, nakasuot ng isang mamahaling Amerikana na tila ba hindi nararapat sa gitna ng madumi at maputik na eskinita ng huochot. Ang kanyang tindig ay tuwid at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang talinong hindi matatawaran. Senyora Nena, siya na ba ang tinutukoy mo? Ang tinig ng lalaki ay malalim at puno ng respeto. Lumapit siya sa higaan ni Margarita at dahan-dahang ipinatong ang kanyang daladalang briefcase sa ibabaw ng maliit na silya. Iyon si Attorney Matias Regalado, ang taong matagal nang naghahanap sa isang nawawalang piraso ng isang napakalaking palaisipan. Tinitigan niya si Margarita, hindi bilang isang babaeng duguan at madungis, kundi bilang isang taong may dalang malaking lihim ng nakaraan. Inilabas ni Matias mula sa kanyang daladalang bag ang isang luma, ngunit napakagandang kahon na gawa sa kahoy na may mga ukit na tila ba nagkukwento ng isang marangyang kahapon. Dahan-dahan niyang ibinukas ang takip nito at doon ay tumambad ang isang larawan ng isang magandang babae na may hawak na sanggol at sa tabi nito ay ang isang katibayan na magpapabago sa lahat ng katarungan sa mundo. Senyorita Margarita, matagal ka nang hinahanap ng iyong ama bago siya pumanaw. Ang bulong ni Matias, ang bawat salita ay tila ba isang kulog na nagpabago sa takbo ng panahon. Hindi ka lang isang mananahi, hindi lamang isang asawang iniwani. Ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng lahat ng iniwan ni Don Salvador Sarmiento. At narito ako upang ibigay sa iyo ang kapangyarihang bawiin ang lahat ng ninakaw sa iyo. Natigilan si Margarita. Ang kanyang paghinga ay tila bang huminto habang nakatitig sa singsing na pilak na katulad ng suot niya, na ngayon ay nasa loob ng kahon na gawa sa kahoy. Ang liwanag ng umaga na sumisilip sa mga butas ng yero ay tumama sa kanyang mukha. Tila ba isang basbas mula sa langit. Ang puot na kanina ay tila ba lulunod sa kanya ay unti-unting naging isang matalim at malamig na determinasyon. Tiningnan niya si Matias at sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, ang mga mata ni Margarita ay hindi nakakikitaan ng luha, kundi ng isang apoy na handang tumupok sa lahat ng humarang sa kanyang landas. Sino nga ba ang tunay na Margarita Sarmiento at anong klaseng bagyo ang idadala niya sa pintuan ng mga Verdale? Ang singsing na pilak na may mga ukit ng titik na M@S ay tila ba naging isang mainit na uling na dumadarang sa palad ni Margarita. Hindi niya maalis ang kanyang paningin sa maliit na hiyas na yon, ang tanging bagay na suot niya noong siya ay iwan sa pintuan ng ampunan 30 taon na ang nakalilipas. Sa tabi niya, si Attorney Matias ay nanatiling tahimik, hinahayaan ang bawat segundo na lumipas upang bigyan siya ng pagkakataong tanggapin ang katotohanang mas malaki pa sa anumang pangarap na binuo niya sa kanyang pagtulog. Dahan-dahang inabot ng abogado ang isang makapal na bundle ng mga liham. Ang mga sobre ay kulay kape na dahil sa katandaan at ang bawat isa ay may nakasulat na pangalan. Para sa aking anak, Margarita. Hindi ka iniwan ng iyong ama dahil hindi ka niya mahal, Margarita. Ang simula ni Matias, ang kanyang boses ay puno ng emosyon na tila ba siya rin ay bahagi ng mahabang paghihintay na yon. Si Don Salvador Sarmiento ay biktima rin ng mga maling impormasyon at ng mga taong nagnanais na ilayo ka sa kanya. Pero sa loob ng 30 taon, hindi siya tumigil sa paghahanap. Ang bawat liham na ito ay isinulat niya sa bawat gabi ng kanyang pangungulila. Umaasang balang araw ay mababasa mo
ang mga salitang hindi niya nasabi sa'yo ng personal. Nanginginig ang mga daliri ni Margarita habang binubuksan niya ang unang liham. Ang bawat paggalaw ng papel ay lumilikha ng isang marupok na tunog sa katahimikan ng maliit na tramsa. Nang mabasa niya ang unang linya, ang kanyang hininga ay tila ba naging isang malalim na bara sa kanyang lalamunan. Anak ko, kung nasaan ka man, nais kong malaman mo na ikaw ang pinakamahalagang yaman ko. Hindi sapat ang lahat ng ginto sa mundo upang palitan ng isang sandali na kapiling ka. Ang bawat titik ay tila ba isang haplos ng kamay na hindi niya kailanman naramdaman mula sa isang magulang. Isang pagtanggap na matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili dahil sa paniniwalang siya ay isang pasanin lamang sa mundo. Naalala niya ang bawat salita ni Doña Paulina, ang bawat panlalait ni Crisanto na nagsasabing siya ay galing sa putik at dapat lamang na manatili sa putik. Sa loob ng maraming taon, naniwala si Margarita na wala siyang halaga, na ang kanyang tanging silbi ay ang maging alipin sa pamilyang Berdal. Ngunit ang mga liham na ito ay nagsasabi ng kabaligtaran. Hindi siya basura. Siya ay minahal. Siya ay hinanap. Ang bawat patak ng luha na bumabagsak sa lumang papel ay tila ba naguhuga sa lahat ng dumi at sakit na itinanim ng kanyang asawa sa kanyang pagkatao. Ang kanyang paghikbi ay dahan-dahang naging isang malakas na pag-iyak, isang pagpapakawala sa lahat ng ulan na kinimkim niya sa loob ng kanyang dibdib sa gitna ng maraming bagyong dumaan sa kanyang buhay. Nandito ako para tulungan ka, but the choice is yours, senyorita. Ang dugtong ni Matias habang iniaabot ang isang panyo kay Margarita. Ang kayamanan ni Don Salvador ay hindi lamang pera. Ito ay isang sandata. Isang sandata upang makuha mo muli ang iyong anak at upang ipakita sa mga taong yumurak sa iyo kung sino ang tunay na reynang kanilang minaliit. Pero kailangan mong maging handa. Ang daan patungo sa katarungan ay hindi madali at kailangan mong iwanan ang dating Margarita na laging yumuyuko sa harap ng kawalan ng katarungan. Dahan-dahang tumayo si Margarita mula sa kanyang higaan. Ang kanyang mga binti ay nanginginig pa, ngunit may bago ng lakas na nananalaytay sa kanyang mga ugat. Lumapit siya sa isang lumang salamin na nakasabit sa dingding ng tramsa. Tinitigan ang kanyang sariling refleksyon. Isang babaeng maputla, may mga pasa sa braso, at may buhok na magulo dahil sa bagyong kanyang pinagdaanan. Kinuha niya ang gunting na ginamit niya sa pagtakas, ang gunting na naging saksi sa kanyang unang hakbang patungo sa kalayaan. Sa harap ni Matias at Nanay Nena, walang pag-aalinlangang ginupit ni Margarita ang kanyang mahabang buhok. Ang bawat hibla na nahuhulog sa sahig ay tila ba mga kadena ng kanyang kahapon na isa-isang napuputol. Magsimula na tayo, Attorney Matias. Ang sabi ni Margarita, ang kanyang boses ay wala na ng bahid ng takot, kundi isang malamig at matalim na determinasyon. Turuan mo ako kung paano maging isang Sarmiento. Turuan mo ako kung paano bawiin ang lahat, hindi para sa pera, kundi para sa anak ko. Ang bawat piraso ng kanyang buhok sa sahig ay tila ba isang alay para sa kanyang bagong pagkatao. Ang dating Margarita na Thomay ay namatay na sa gitna ng ulan at ang isinilang ay isang babaeng may dalang apoy ng katarungan. Ngunit sapat na ba ang yaman at kapangyarihan upang burahin ang trauma ng isang inang inagawa ng sanggol? O ang apoy na ito ay susunog din sa kanyang sariling kaluluwa? 4 na taon ang lumipas na tila ba bawat segundo ay isang pagpapatigas ng bakal sa ilalim ng nagbabagang apoy. Ang panahon ay hindi lamang nagdala ng mga bagong pahina sa kalendaryo, kundi nag-iwan din ng mga malalalim na marka sa mga taong naiwan sa loob ng mansyon ng mga Berdale. Ang mansyong dati ay simbolo ng kinang at kapangyarihan ay dahan-dahan ng kinakabahan ng amag
ng pagkakautang at pagkabulok ng moralidad. Sa loob ng malawak na dining room, ang marangyang piging ay idinadaos pa rin, ngunit ang bawat tawa ay tila ba pilit at ang bawat baso ng alak ay may lasa ng darating na panganib. Crisanto, kailangan na nating i-finalize ang wedding date natin. Hindi pwedeng ganito na lang tayo palagi. People are starting to talk again. Ang asik ni Celine habang marahas na inilalapag ang kanyang kubyerto sa mamahaling plato. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng tamis ay nabahiran na ng pagkainip at pagkapait. Sa loob ng 4 na taon, nanatili siyang kinakasama ni Crisanto, ngunit ang inaasam niyang korona bilang opisyal na ginangnang mansyon ay tila ba laging lumalayo sa kanyang mga kamay. Celine, please, not now. Alam mong marami tayong inaasikaso sa kumpanya. Ang mga bangko ay unti-unti nang naghihigpit ng sinturon. Ang sagot ni Crisanto, ang kanyang boses ay wala na ng dating sigla. Pinalitan ng isang pagod na tila ba nanggagaling sa kailaliman ng kanyang mga buto. Hindi niya magawang tingnan si Celine sa mga mata dahil sa tuwing gagawin niya iyon, naaalala niya ang bawat kasinungalingang itinanim nila 4 na taon na ang nakalilipas. Mula sa kabisera ng mesa, ang matalas na tingin ni Doña Paulina ay gumagapang sa kanilang dalawa. Ang problema sa iyo, Celine, ay ang kawalan mo ng kakayahang magbigay ng tagapagmamana. Si Lucas lang ang tanging hawak natin upang mapanatili ang dangal ng pamilyang ito sa harap ng lipunan. Pero kahit ang bata ay tila ba nagiging kasinghina ng kanyang ina. Ang malamig na turan ng matanda. Sa sulok ng silid, ang 4 na taong gulang na si Lucas ay nakayuko. Ang kanyang maliliit na kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang laruan. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at kalungkutan na hindi nararapat sa isang bata. Siya ay lumaking tila ba isang palamuti lamang sa bahay, isang kasangkapang ginagamit ni na Doña Paulina upang ipakita sa mundo na sila ay isang perpektong pamilya, habang ang bata ay nauuhaw sa isang tunay na haplos ng pag-ibig. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, sa itaas ng isang gusaling tila ba umaabot sa mga ulap, ang hangin ay amoy mamahaling kape at sariwang bulaklak ng dapo. Ang katahimikan sa loob ng opisina ng Sarmiento Holdings ay puno ng isang maautoridad na presensya. Isang babaeng nakasuot ng isang madilim na asul na suit. Ang kanyang buhok ay maikli at maayos ang pagkakaayos, ang nakatayo sa harap ng malawak na salamin na bintana. Ang kanyang bawat paghinga ay kalmado, ang kanyang tindig ay tuwid, na tila ba walang anumang bagyong makakapagpabagsak sa kanya. Iyon si Margarita. Hindi na ang tumay na laging nakayuko, kundi ang babaeng may hawak ng mga tadhana ng malalaking kumpanya. Sa kanyang paglingon, ang liwanag ng papalubog na araw ay tumama sa kanyang mukha. Nagpapakita ng isang kagandahang hindi lamang panlabas, kundi nanggagaling sa isang pusong dumaan sa matinding pagsubok. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanyang mesa at binuksan ang isang lihim na drawer. Doon, sa gitna ng mga dokumentong nagkakahalaga ng bilyon-bilyon, ay nakalagay ang isang maliit na damit ng bata, gawa sa magaspang na tela at may mga tahi na hindi perpekto. Ito ang huling damit na ginawa niya para kay Lucas bago siya itinapon ng mga berdale. Hinaplos ni Margarita ang tela. Ang kanyang mga daliri ay tila ba nakakaramdam ng isang kuryente ng pangungulila at pagmamahal. Ang bawat hibla ng damit na yon ay isang paalala na ang bongtoy ng kahapon ay natapos na at ang liwanag ng katarungan ay malapit na ring sumikat. Chairwoman, handa na ang lahat ng ulat. Ang tinig ni Attorney Matias ay bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Pumasok ang abogado na may dalang isang asul na folder. Ang kanyang mukha ay may bakas ng tagumpay. Ang lahat ng mga utang ng Berdale Interior Showroom ay nasa ilalim na ng ating kontrol. Binili na natin ang huling mortgage ng kanilang mansyon. Sa madaling salita, ang bawat hininga nila sa loob ng bahay na yon ay pag-aari mo na.
Isang manipis na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Margarita. Isang ngiting hindi puno ng galit, kundi ng isang nakakakilabot na katahimikan. Hindi niya kailangang sumigaw, hindi niya kailangang magmura. Ang katarungan para sa kanya ay hindi isang mabilis na pagsabog, kundi isang marahang pagpiga sa leeg ng mga taong kumuha ng lahat sa kanya. Salamat, Matias. Ipadala mo ang abiso ng pagpupulong para sa bukas. Gusto kong makita kung paano sila magmakaawa sa harap ng isang taong inakala nilang matagal na nilang nabaon sa limot. Habang papalabas si Matias, naiwan si Margarita na nakatingin muli sa malawak na lungsod. Nararamdaman niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik na muling makita ang kanyang anak. Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay, isang tanong ang nananatiling nakatusok sa kanyang isipan. Pagkatapos ng lahat ng ito, kapag nakuha na niya ang kanyang paghihiganti, mahahanap ba niya ang kapayapaang matagal nang ipinagkait sa kanya ng tadhana o ang yaman ba niyang ito ay isa lamang bagong ginintuang hawlana magkukulong sa kanyang kaluluwa? Isang maling galaw niyo lang, Mr. Verdale, at mawawala sa inyo ang lahat ng pinakaiingatan niyo. Ang bawat sentimo ng inyong utang, ang bawat hininga ng inyong showroom, at maging ang bubong na tinitirhan niyo sa ngayon ay nasa ilalim na ng aking mga daliri. Ang tinig ni Margarita ay mababa, malamig, at may talim na tila ba isang laser na pumuputol sa makapal na hangin sa loob ng kanyang opisina. Nakaupo siya sa likod ng malaking mesa na gawa sa maitim na nara. Ang kanyang mukha ay bahagyang natatakpan ng anino mula sa mga rampa ng rem sa bintana. Ang tanging nakikita lamang ni Crisanto ay ang kinang ng kanyang mga mata at ang matuwid na tindig ng kanyang mga balikat na tila ba isang bundok na hindi matitinag. Sa tapat niya, si Crisanto Verdale ay tila ba isang basang sisiw na nanginginig sa gitna ng matinding ginaw. Ang kanyang mga kamay na dati ay laging nakapamulsa sa kayabangan ay ngayon ay mahigpit na nakakuyom sa ibabaw ng kanyang mga tuhod, sinusubukang itago ang panginginig ng kanyang mga daliri. Madam Chairwoman, please, we are desperate. Ang mga bangko ay biglang nag-freeze ng aming mga accounts. We just need a little more time and a bridge loan to save the company. Ang pagsamo ni Crisanto, ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng kawalan ng pag-asa. Hindi niya magawang itaas ang kanyang paningin upang tingnan ang babaeng nasa harap niya. Dahil sa bawat salitang binitawan nito, nararamdaman niya ang isang matinding awtoridad na tila ba dumarag sa kanyang buong pagkatao. Ramdam ni Margarita ang mabilis na daloy ng dugo sa kanyang mga ugat, isang kakaibang halo ng pait at katarungan. Sa ilalim ng mesa, ang kanyang isang kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kanyang mamahaling suit. Ang kanyang mga kuko ay dahan-dahang bumaon sa tela. Habang tinititigan niya ang lalaking dating nangapi sa kanya, naalala niya ang gabing iyon sa ilalim ng gamkaw, kung saan ang tanging kasama niya ay ang putik at ang kawalan ng pag-asa. Habang ang lalaking ito ay masayang kapiling ang kanyang kabit. Ngayon, ang tadhana ay gumawa ng isang masakit na biro at ang lalaking iyon ay nakaluhod sa kanyang harapan, humihingi ng tulong mula sa isang taong inakala niyang patay na o nabaliw na sa limot. Bibigyan kita ng pondo, Mr. Verdale. Pero sa isang kondisyon, ang dugtong ni Margarita, ang kanyang bawat salita, ay tila ba isang hakbang ng isang mangangaso na dahan-dahang lumalapit sa kanyang biktima. Inilabas niya ang isang makapal na folder ng mga dokumento at dahan-dahang itinulak ito patungo sa dulo ng mesa. Ipapasa niyo sa Sarmiento Holdings ang 60% ng shares ng inyong kumpanya at ang inyong mansyon, ituturing niyo na itong collateral, isang pagkakamali sa bayad at sa kalsada kayo pupulutin ng iyong ina at ng iyong na kasama sa bahay. Napatitig si Crisanto sa mga dokumento. Ang kanyang mukha ay lalong namutla na tila ba nawalan na ng huling patak ng dugo. 60%? That's too much.
Parang ibinigay na rin namin sa inyo ang aming buhay. Ang reklamo niya, ngunit ang kanyang boses ay tila ba isang mahinang hikbi na walang kapangyarihan. Kung ganoon ay malaya kayong lumabas sa pintuan na yan at hintayin ang pagsara ng inyong showroom bukas ng umaga. Ang sagot ni Margarita, ang kanyang tinig ay walang bahid ng emosyon habang dahan-dahan niyang kinukuha ang kanyang tasa ng tsa. Ang bawat paggalaw ng kanyang kamay ay tila ba isang sining ng pagkontrol, isang pagpapakita na ang kapangyarihan ay nasa kanya na ngayon. Ang oras ay tumatakbo, Mr. Verdale, at sa pagkakaalam ko, wala nang ibang bangko sa lungsod na ito ang tatanggap sa inyong mga pakiusap. Sa huli, dahil sa henyat at matinding takot na mawala ang kanyang marangyang buhay, dahan-dahang kinuha ni Crisanto ang ballpen. Ang bawat paggasgas ng tinta sa papel ay tila ba tunog ng isang kadenang dahan-dahang pumupulupot sa kanyang leeg. Nang matapos siyang pumirma, tumayo siya ng nanghihina. Tila ba ang lahat ng kanyang lakas ay naiwan sa ibabaw ng mesa ni Margarita. Salamat, Chairwoman. You don't know how much this means to our family. Ang sabi niya, bago dahan-dahang tumalikod at lumabas ng silid. Hindi niya napansin ang matalim na titig ni Margarita na sumunod sa kanya hanggang sa sumara ang pinto. Nang maiwan ng nag-iisa sa loob ng malawak na opisina, dahan-dahang sumandal si Margarita sa kanyang silya. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa pintuang nilabasan ni Crisanto. Nararamdaman niya ang isang matinding pangungulila na humahalo sa kanyang tagumpay. Kinuha niya ang kanyang cellphone at binuksan ang isang nakatagong folder ng mga larawan ni Lucas na kinukuha ng kanyang mga tauhan mula sa malayo. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humaplos sa screen. Tila ba nararamdaman niya ang pisngi ng kanyang anak. Kaunti na lang, anak. Malapit na tayong magkasama muli. Ang bulong niya sa hangin. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay muling binasag ng isang mensaheng dumating sa kanyang telepono mula kay Attorney Matias. Crisanto told his mother he charmed you. He thinks he can use his looks to get more favors. Isang malamig na tawa ang gumuhit sa mga labi ni Margarita, isang tawang puno ng pait. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa intercom. Magpadala kayo ng isang langhoa, ang pinakamahal na puting litrang, sa salon ng kagandahan ni Celine Barrion bukas ng umaga. Isama niyo ang isang card na nagsasabing, ang lason ay mas masarap kapag nakabalot sa ginto. Trochoy ba't daw? Sa labas ng bintana, ang mga ilaw ng lungsod ay tila ba mga mata ng mga halimaw na nagmamasid. At sa gitna ng lahat ng iyon, ang bagyo ng paghihiganti ni Margarita ay handa na sa kanyang unang paghampas. Ang sikat na salon ng kagandahan ni Celine Barrion, na dati ay simbolo ng karangyaan at kagandahan sa lungsod, ay tila naging isang pugad ng kaguluhan sa loob lamang ng isang umaga. Ang bawat sulok ng silid na puno ng mga mamahaling salamin ay nababalutan ngayon ng tensyon, habang ang mga galit na kliyente ay nagsisiksikan sa pintuan. Bit-bit ang mga ulat ng pinsala sa kanilang mga balat dahil sa mga pekeng produkto. Ang bawat sigaw at reklamo ng mga babaeng nalinlang ay tila ba isang malakas na agos ng tubig na sumisira sa pundasyon ng kanyang pinaghirapang negosyo. Sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo si Celine sa likod ng kanyang counter. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang pilit na tinatawagan ang kaisa-isang lalaking inaasahan niyang sasagip sa kanya. Crisanto, please, answer the phone. Kailangan ko ng tulong mo. Ang daming tao rito sa salon. And the DTI is already here. Ang sabi nila, fake raw ang mga supply na galing sa inyo. Ang boses ni Celine ay puno ng takot at pagmamakaawa. Ang kanyang paghinga ay mababaw, habang ang kanyang mga mata ay patingin-tingin sa labas kung saan naroon ang mga reporter. Ngunit ang bawat tawag niya ay napupunta lamang sa voicemail, isang paalala na sa oras ng kagipitan, ang katapatan ay isang salitang hindi kilala ng lalaking kanyang pinili. Ang bawat segundo ng katahimikan mula sa kabilang linya ay tila isang matalim na kutsilyo
na dahan-dahang pumuputol sa kanyang huling pag-asa. Nang sa wakas ay sumagot si Crisanto, ang tinig nito ay hindi puno ng pag-aalala, kundi ng isang malamig na paglayo. Celine, stop calling me. Alam mo namang sensitibo ang sitwasyon ko ngayon sa Sarmiento Holdings. Ayokong madamay ang pangalan ko sa iskandalo ng salon mo. Solve it yourself. You're a big girl now. Huwag mong idamay ang career ko sa kapabayaan mo. Ang bawat salitang binitiwan ni Crisanto ay tila isang malakas na hampas na nagpabagsak sa balikat ni Celine. Ang lalaking nangako sa kanya ng mundo, ang lalaking katuwang niya sa pagdurog kay Margarita, ay siya ring lalaking unang tumatalikod sa kanya kapag ang sariling kapakanan na ang nakataya. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang mensahe ang dumating sa kanyang telepono mula sa isang hindi kilalang numero. Narinig ko ang nangyayari sa iyong negosyo. Maari kitang tulungan kung bukas ka sa isang bagong investor. Magkita tayo sa Cafe Amora, 1:00 ng hapon. Isang kaibigan. Tila isang anghel na bumaba mula sa langit ang tingin ni Celine sa mensaheng iyon. Mabilis siyang nag-ayos ng kanyang sarili. Pilit na tinatago ang mga bakas ng pag-iyak sa ilalim ng makapal na makeup at nagmamadaling lumabas sa likurang pinto ng kanyang salon upang umiwas sa mga kamera. Pagdating sa Cafe Amora, ang paligid ay tahimik at eksklusibo, malayo sa ingay at gulo na kanyang iniwan. Ang amoy ng sariwang tsaa at banilya ay tila ba nagbibigay ng pansamantalang kapayapaan sa kanyang naguguluhan na isipan. Sa dulo ng silid, malapit sa malawak na bintanang nakatanaw sa isang hardin, may isang babaeng nakaupo. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad. Ang kanyang suot ay isang kulay abong suit na tila bagawa sa pinakamahal na tela sa mundo. Nakatalikod ito kay Celine, ngunit ang aura na nagmumula sa kanya ay sapat na upang maramdaman ni Celine ang isang matinding kaba na hindi niya maipaliwanag. "Excuse me? Ikaw ba ang nag-message sa akin?" Ang tanong ni Celine, ang kanyang boses, ay nanginginig pa rin habang dahan-dahan siyang lumalapit. Ang bawat hakbang niya sa makinis na sahig ay tila ba paglapit sa isang hatol na hindi pa niya alam. Hindi agad sumagot ang babae. Sa halip ay dahan-dahan itong humigop ng kanyang tsa, isang pagkilos na puno ng sining at pagkontrol sa oras. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila ba isang makapal na pader na unti-unting bumibigat sa balikat ni Celine. Nang dahan-dahang humarap ang babae, ang mundo ni Celine ay tila ba huminto sa pag-ikot. Ang tasa ng tsaa sa kanyang harapan ay tila ba nawalan ng saysay habang ang mga mata ni Margarita ay tumitig ng diretso sa kanyang mga mata. Hindi ito ang Margarita na kanyang inalipusta. Hindi ito ang babaeng duguan at madungis na kinaladkad palabas ng mansyon. Ang babaeng nasa harap niya ay isang reyna, malamig, matalino, at may dalang katarungang matagal ng hinog. Ang bawat guhit sa mukha ni Margarita ay nagpapakita ng isang tagumpay na hindi kayang bayaran ng anumang ginto. "Kamusta ang negosyo, Celine? Mukhang hindi maganda ang gising mo ngayong umaga." Ang simula ni Margarita, ang kanyang boses ay tila isang malambot na seda na may nakatagong talim sa loob. Isang manipis na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang pinapanood niya ang bawat pagbabago sa mukha ni Celine, mula sa pagkagulat, patungo sa takot, at hanggang sa huli ay sa isang matinding pagkapahiya. Dahan-dahang inilabas ni Margarita ang isang recorder mula sa kanyang bag at ipinatong ito sa mesa. "Bago ka magmakaawa sa akin para sa puhunan, pakinggan mo muna ito. Pakinggan mo kung gaano kakahalaga sa lalaking ipinagpalit mo sa akin." Nang pindutin ni Margarita ang play, ang boses ni Crisanto ay umalingaw-ngaw sa silid. Malinaw at tapat. "Celine is just a tool, chairwoman. Isang libangan lang siya. Mas importante sa akin ang partnership natin kaysa sa kahit anong mangyari sa kanya. If she falls alone." Ang bawat salita ni Crisanto ay tila mga bala na tumatama sa puso ni Celine, dinudurog ang bawat natitirang piraso ng kanyang yabag.
Napasandal si Celine sa kanyang silya. Ang kanyang mukha ay namumutla at ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pagsisisi. Sa harap niya, nanatiling kalmado si Margarita. Tila ba pinapanood ang isang pagtatanghal na matagal na niyang inihanda. Ang unang dugo ay dumanak na, ngunit ang tanong ay kung sapat na ba ang sakit na ito upang bayaran ang bawat luhang ibinuhos ni Margarita sa loob ng 4 na taon. Sa likod ng madilim na salamin ng kanyang sasakyan, nakatigil ang mundo ni Margarita habang nakamasid sa makulay na pintuan ng isang eksklusibong paaralan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila ba isang malakas na tambol na yumayanig sa kanyang buong pagkatao, isang ritmo ng kaba at pananabik na 4 na taon niyang kinimkim. Ang paligid ay puno ng tawanan ng mga bata at ang ingay ng mga magulang na naghihintay. Ngunit para kay Margarita, ang lahat ng iyon ay tila ba isang malabong anino lamang. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang maliit na bata na nakaupo sa isang sulok ng playground, malayo sa masasayang laro ng kanyang mga kaklase. Iyon si Lucas, ang kanyang Lucas. Kahit nakasuot ng maayos na damit at malinis na sapatos, may bahid ng lungkot sa kanyang mga mata na hindi karaniwan para sa isang 4 na taong gulang. Tahimik lamang ang bata, nakatitig sa maliit na laruang kotse sa kanyang kamay, tila abala sa sariling mundo. Naramdaman ni Margarita ang pagbigat ng kanyang dibdib. May kung anong kirot na mahirap ipaliwanag. Isang damdaming dulot ng pag-aalala at pananabik. Habang pinagmamasdan niya ang batang matagal niyang hinahanap, ang pakiramdam ng isang inang inagawan ng pagkakataong mahalin at protektahan ang sariling dugo. Ang bawat segundo ng pagkakawalay nila ay tila ba naging isang mahabang dantaon na nakasulat sa bawat guhit ng kanyang palad. Dahan-dahang lumabas si Margarita ng sasakyan, ang kanyang bawat hakbang sa semento ay tila ba paglalakad sa ibabaw ng marupok na kristal. Habang papalapit siya sa bakod ng playground, isang aksidente ang nangyari. Ang laruang kotse ni Lucas ay gumulong palabas ng gate at tumigil mismo sa paanan ni Margarita. Ang bata ay dahan-dahang tumayo. Ang kanyang mga mata ay sumunod sa laruan hanggang sa magtagpo ang kanilang mga paningin. Sa sandaling iyon, ang lahat ng yaman at kapangyarihan ni Margarita ay tila ba nawalan ng saysay. Ang tanging mahalaga ay ang munting nilalang na nasa harap niya. "Hello, little boy. Is this yours?" Ang boses ni Margarita ay nanginginig, puno ng isang tamis na tila ba nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Dahan-dahan niyang pinulot ang laruan at lumuhod upang maging kapantay ang paningin ng bata. Ang amoy ni Lucas, ang amoy ng gatas at sariwang pulbos, ay agad na humalik sa kanyang mga pandama. Isang amoy na 4 na taon niyang ipinagdasal na muling malanghap. Naramdaman niya ang init ng mga luha na nagbabadyang umagos, ngunit pilit niya itong pinigilan. Ayaw niyang takutin ang bata. Tumingin si Lucas sa kanya. Ang kanyang maliliit na kilay ay bahagyang nagsalubong. Tila ba may kinikilalang isang pamilyar na himig sa tinig ng babaeng nasa harap niya. "Thank you po." Ang mahinang sagot ng bata. Ang kanyang boses ay kasing lambot ng bulak. Dahan-dahang inabot ni Lucas ang laruan at sa sandaling magdampi ang kanilang mga balat, naramdaman ni Margarita ang isang kuryente ng koneksyong hindi kailanman mapuputol ng anumang kasinungalingan. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw ng pangalan ng kanyang anak. "You have such beautiful eyes, Lucas." Ang bulong ni Margarita. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang lumapit sa pisngi ng bata. Isang haplos na puno ng pag-iingat at pagsamba. "Are you waiting for someone?" "Waiting for Dada and Grandma. But they are always late." Ang malungkot na sagot ni Lucas. Ang kanyang maliit na labi ay bahagyang nakasimangot. Tinitigan ng bata si Margarita ng matagal. Tila ba binabasa ang bawat guhit ng mukha nito. Pagkatapos, sa isang sandali na tila ba itinigil ang pag-ikot ng mundo, dahan-dahang ibinuka ni Lucas
ang kanyang mga labi. "You look like the angel in my dreams. Are you my mama?" Ang salitang yun ay tila ba isang kidlat na tumama sa gitna ng puso ni Margarita. Ang lahat ng kanyang pagtitiis, ang lahat ng kanyang hirap sa loob ng 4 na taon ay tila ba nagkaroon ng katuparan sa isang katanungan lamang. Nais niyang sumigaw, nais niyang yakapin ang bata ng mahigpit at sabihing, "Oo, ako ang iyong ina, at hinding-hindi na kita muling iiwan." Ngunit bago pa man siya makasagot, ang katahimikan ng paligid ay biglang binuwag ng isang matalim at mapang-uring tinig na nagmula sa likuran. "Margarita! Anong karapatan mong lumapit sa apo ko?" Ang tinig ni Doña Paulina ay umalingaw-ngaw sa buong kalsada, puno ng puot at pagngangalit. Mabilis na pumarada ang isang marangyang sasakyan at lumabas ang matanda. Ang kanyang mukha ay tila ba naging isang maskara ng demonyo. Hawak nito ang kanyang gintong baston na mabilis na tumatama sa semento sa bawat hakbang nito patungo sa kanila. Ang bawat pagtama ng baston sa sahig ay tila ba isang babala ng darating na panganib. Mabilis na hinablot ni Doña Paulina ang braso ni Lucas. Inilalayo ang bata mula kay Margarita na tila ba ang huli ay isang salot na nakakahawa. "How dare you show your face here, you crazy woman? Akala mo ba ay makukuha mo kami sa mga drama mo? Umalis ka rito bago ko tawagin ang pulis." Ang matanda ay galit na tumingin kay Margarita at pagkatapos ay marahas na itinaas ang kanyang baston, tila ba handang ihamas ito sa sino mang humarang sa kanyang landas. Ang hangin ay naging mabigat sa tensyon at sa gitna ng banta ng matanda na natiling nakatayo si Margarita, ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng takot, kundi ng isang apoy na handang tumupok sa lahat ng kawalang katarungang kanyang naranasan. Hanggang saan kayang protektahan ng isang ina ang kanyang anak mula sa kamay ng isang halimaw na walang puso. Sa gitna ng tirik na sikat ng araw sa labas ng paaralan, nanatiling nakatayo si Margarita, hindi natitinag sa harap ng marahas na pag-amba ng gintong baston ni Doña Paulina. Ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihip habang ang dalawang babae ay nagtatapatan. Ang isa ay puno ng puot at takot na itinatago sa likod ng kayabangan, at ang isa naman ay may dalang katahimikang mas nakakatakot pa kaysa sa anumang bagyo. Dahan-dahang itinaas ni Margarita ang kanyang kamay, isang pagkilos na puno ng grasya at awtoridad, at inalis ang kanyang madilim na salamin sa mata. Ang mga mata ni Doña Paulina ay dahan-dahang lumaki. Ang kanyang paghinga ay naging isang gurgle sa kanyang lalamunan na tila ba may nakabarang kung ano. Ang kanyang mukha na kanina ay pula sa galit ay biglang nawalan ng kulay, naging kasing puti ng papel habang tinititigan ang mukha ng babaeng 4 na taon niyang inakala na nabulok na sa kung anong madilim na sulok ng mundo. Ang baston na hawak niya ay dahan-dahang bumaba. Ang dulo nito ay marahas na tumama sa semento, ngunit hindi na ito gawa sa pananakot, kundi dahil sa pangangatog ng kanyang sariling mga kamay. Hindi ito maaari. Ikaw ay dapat na nasa, paanong? Ang boses ng matanda ay nanginginig. Ang bawat salita ay tila ba isang tuyong dahon na nadudurog sa hangin. Ang bayda na Doña Paulina, na laging may sagot sa lahat ng bagay, ay ngayon ay tila ba isang batang naliligaw sa gitna ng sarili niyang kasinungalingan. Isang manipis at malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Margarita. Hindi niya kailangang sumigaw upang marinig ang kanyang kapangyarihan. "Maghanda ka sa ika-4 na taon na kaarawan ng apo mo, Doña Paulina." Ang bulong ni Margarita, ang kanyang boses ay tila isang malambot na seda na may nakatagong matalim na talim. "May malaki akong regalo para sa inyong pamilya. Isang regalong hinding-hindi niyo malilimutan hanggang sa huling hininga niyo." Hindi na hinintay ni Margarita ang sagot ng matanda. Tumalikod siya ng may tuwid na tindig. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos ay lumilikha ng isang maawtoridad na tunog sa kalsada
Iniwan ang matanda na nanginginig sa gitna ng initan. Pagbalik sa mansyon, ang bawat sulok ng bahay ay nababalutan ng isang matinding tensyon. Marahas na pumasok si Doña Paulina sa opisina ni Crisanto. Ang kanyang boses ay pumapailan lang sa buong kabahayan habang pinagagalitan ang kanyang anak. Ang tanyan mo, Crisanto. Sabi mo ay wala na siya. Pero nakita ko siya. Buhay siya. At mukhang mas mayaman pa sa ating lahat. Kailangan mong i-close ang deal sa Sarmiento Holdings ngayon din. We need that money bago pa tayo tuluyang lamunin ng babaeng iyon. Ang takot ng matanda ay tila isang nakakahawang sakit na mabilis na gumapang sa buong pagkatao ni Crisanto. Pinipilit itong gumawa ng mga desisyong wala nang balikan. Dumating ang gabi ng ika-4 na kaarawan ni Lucas. Ang malawak na hardin ng mansyon ay punong-puno ng mga makukulay na ilaw at mga mararangyang palamuti, isang sadyang pagpapakitang tao upang itago ang nagbabadyang pagbagsak ng kanilang kumpanya. Ang bawat tawa ng mga bisita at ang tunog ng mga baso ng kristal na nagtatamaan ay tila ba isang maskara ng perpektong buhay. Sa gitna ng lahat ng ito, si Lucas ay nakaupo sa kanyang maliit na trono. Ang kanyang muka ay walang bakas ng saya. Lihim siyang kumuha ng isang maliit na hiwa ng chocolate cake at maingat itong ibinalot sa isang tissue. Dahan-dahang isiniksik sa kanyang bulsa. Dito ka lang, cake. Ibibigay kita sa angel na nakita ko sa school. Ang bulong ng bata sa kanyang sarili. Ang kanyang puso ay puno ng inosenteng pag-asa. Sa labas ng gate, ang mahabang linya ng mga mamahaling sasakyan ay nagsisimula ng humaba. Sa bawat pagbukas ng pinto ng mga kotse, ang mga ilaw ng kamera ay kumikislap, kumukuha ng mga larawan ng mga tanyag na tao sa lipunan. Ngunit sa isang sandali, ang lahat ng ingay ay tila ba biglang naputol. Ang malaking pintuan ng ballroom ay dahan-dahang bumukas at ang mga ilaw sa loob ay biglang nagdilim. Tanging isang spotlight lamang ang nakatutok sa gitna ng pasukan. Doon, nakatayo ang isang babaeng tila ba nanggaling sa isang panaginip. Nakasuot siya ng isang mahabang gown na kulay itim. Ang mga diamante sa kanyang leeg ay kumikinang na tila ba mga bituin sa kalangitan. Ang kanyang presensya ay tila ba isang dambuhalang alon na humampas sa buong silid. Pinatitigil ang bawat usapan at bawat hininga. Dahan-dahan siyang pumasok. Ang kanyang mga mata ay diretso lamang sa kinalalagyan ni Crisanto at Doña Paulina na ngayon ay tila ba mga estatwa ng asin sa gitna ng semento. Ang chairwoman ng Sarmiento Holdings ay hindi lamang dumating bilang isang panauhin. Dumating siya upang kunin ang lahat ng sa kanya. Sino nga ba ang mag-aakalang ang pinaka-inaasahang gabi ng pamilya Verdali ay magiging gabi ng kanilang pinakamalaking pagkawasak? Sa gitna ng malawak na ballroom na punong-puno ng mga hiyas ng lipunan, ang katahimikan ay naging kasing bigat ng isang dambuhalang bato. Ang bawat mata ay nakatuon kay Margarita na tila ba isang itim na diamante na nagliliyab sa ilalim ng spotlight. Si Crisanto na kanina ay may malawak na ngiti sa kanyang mga labi sa pag-aakalang ang swerte ay nasa kanyang panig na ay dahan-dahang nanghina. Ang baso ng alak sa kanyang kamay ay bahagyang nanginginig. Ang likido sa loob nito ay lumilikha ng maliliit na alon na tila ba sumasalamin sa gulo sa loob ng kanyang puso. Chairwoman Sarmiento, I didn't know it was you. Ang bulong ni Crisanto, ang kanyang boses ay tila ba galing sa kailaliman ng isang hukay. Sinubukan niyang lumapit, isang desperadong hakbang upang bawiin ang anumang dignidad na natitira. Ngunit ang bawat paggalaw niya ay tila ba nagpapalayo lamang sa kanya sa katotohanan. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi ang Margarita na kanyang minaliit at itinapon. Ito ay isang nilalang na tila ba gawa sa bakal at yelo. Hindi siya tinapunan ng tingin ni Margarita. Sa halip, dahan-dahan siyang umakyat sa entablado. Ang bawat tunog ng kanyang takong sa kahoy ay tila ba isang hatol ng kamatayan para sa pamilyang Verdale. Humarap siya sa madla
Ang kanyang mukha ay kalmado at walang bahid ng puot, isang sining ng pagkontrol na 4 na taon niyang pinag-aralan. Sa isang senyas ng kanyang kamay, dahan-dahang bumukas ang dambuhalang screen sa likod ng entablado. Ang pagbabago ng liwanag sa silid ay nagbigay ng isang nakapangingilabot na pakiramdam. Hindi ang mga larawan ng tagumpay ng kumpanya ang lumabas, kundi ang madilim na sikreto ng mga berdale. Ang bawat dokumento ng tax evasion, ang mga bank statement na nagpapakita ng ilegal na paglilipat ng pondo, at ang pinakamasakit sa lahat, isang video. Isang video kung saan malinaw na makikita si Doña Paulina na nag-aabot ng isang makapal na sobre kay Dr. Aranas, ang doktor na nagdeklara kay Margarita bilang baliw. Ang tinig ni Paulina sa video ay malinaw, tanyan, at puno ng kawalang puso. Gawin mo ang lahat upang hindi na siya makalabas. Ang bata ay para sa amin lamang. Ang mga bulungan sa paligid ay naging isang malakas na agos ng panghuhusga. Napatingin si Margarita kay Doña Paulina, na ngayon ay nakatayo sa gitna ng silid. Ang mukha ay tila ba naging isang maskara ng pagkagulat at kahihiyan. Lumapit ang matanda sa harap ng entablado. Pilit na pinatitigas ang kanyang boses. Margarita, anong kalokohan ito? You are destroying the family honor. Ang mga dokumentong yan ay peke. We took you in when you had nothing. Sa gitna ng sigaw ng matanda, kinuha ni Margarita ang isang tissue sa gilid ng podium at dahan-dahang nilinis ang isang baso ng kristal na nasa kanyang harapan. Ang kanyang bawat pagkilos ay tila ba walang pakialam sa gulo sa paligid. Ang pagpunas niya sa baso ay tila ba paglilinis ng bawat dumi na ipinatong sa kanyang pangalan. Honor? Doña Paulina? Ang tanong ni Margarita. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong hall, malinaw at matalim. Wala kayong karangalan mula nang ibenta niyo ang inyong kaluluwa para sa pera at kapangyarihan. Binili ko na ang bawat utang niyo, ang bahay na tinutulugan niyo, ang kumpanyang ipinagmamalaki niyo. Sa akin na ang lahat ng iyan. You are nothing but tenants in my world now. Ang bawat salita ni Margarita ay tila ba isang dambuhalang pako na ibinabaon sa kabaong ng pamilya Verdale. Ang mga bisita na dati ay yumuyukod sa harap ni Paulina ay dahan-dahang lumalayo, tila ba ayaw madamay sa bumabagsak na imperyo. Nararamdaman ni Margarita ang isang matinding lumbay na humahalo sa kanyang tagumpay. Hindi sapat ang yaman upang burahin ang 4 na taon na pangungulila sa kanyang anak. Ngunit ito ang tanging paraan upang mabawi niya si Lucas mula sa mga halimaw na ito. Sa gilid ng kanyang paningin, napansin ni Margarita si Crisanto na dahan-dahang isinusubi ang kanyang kamay sa bulsa ng kanyang Amerikana. Ang kanyang mukha ay puno ng isang mapanganib na desperasyon. Ang pawis sa noon nito ay nagpapakita ng isang taong wala na sa sariling kaisipan. Sa mismong sandaling iyon, ang malalaking pintuan ng ballroom ay marahas na bumukas at ang mga asul at pulang ilaw mula sa labas ay tumama sa mga bintana. Tila ba mga mata ng katarungang handa ng sumunggab. Ang pagdating ng mga pulis ay tila ba huling hudyat ng pagkawasak. Ngunit ang bawat galaw ni Crisanto ay tila ba may dalang isang mas malaking panganib na hindi pa handang harapin ni Margarita. Sa gitna ng nakakabulag na asul at pulang ilaw ng mga sasakyan ng pulis na tumatagos sa malalaking bintana ng ballroom, ang bawat hininga sa loob ng silid ay tila ba naging isang piraso ng yelong nakabara sa lalamunan. Ang katarungang 4 na taong hinintay ni Margarita ay narito na. Ngunit ang kapalit nito ay isang panganib na hindi niya inasahan. Sa isang sandali ng ganap na pagkawala ng kaisipan, marahas na hinablot ni Crisanto ang isang baso ng alak at ibinalibag ito sa gilid ng mesa. Ang tunog ng pagkadurog ng kristal ay umalingaw-ngaw sa buong hall at sa isang mabilis na pagkilos, kinuha niya ang isang matalim na piraso nito at idinait sa leeg ng 4 na taong gulang na si Lucas.
Huwag kayong lalapit. Isang hakbang pa at tatapusin ko ang buhay ng batang ito. Ang sigaw ni Crisanto ay puno ng pait at desperasyon. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at ang pawis sa kanyang noo ay dumadaloy patungo sa kanyang nanginginig na mga labi. Ang kumpanyang Sarmiento Holdings na inakala niyang tagapagligtas ay naging mitya ng kanyang tuluyang pagkawasak at sa kanyang isipan, ang tanging paraan upang makaganti ay ang saktan. Ang pinakamahalagang bagay kay Margarita, ang munting si Lucas ay hindi makagalaw. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at ang kanyang maliliit na kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng Amerikana ng kanyang ama. Hindi maintindihan kung bakit ang taong dapat nagpoprotekta sa kanya ay ang siyang nagbibigay ng matinding sakit. Crisanto, bitawan mo ang bata. You're making it worse. Ang tinig ni Doña Paulina ay umalingaw-ngaw, ngunit hindi ito galing sa pag-aalala para kay Lucas. Ang matanda ay nakatayo malayo sa kanila. Ang kanyang mukha ay puno ng pandidiri at takot para sa kanyang sariling pangalan. Ibigay mo na ang bata sa kanya, Crisanto. Huwag mo nang idamay ang pangalan ko sa kabaliwan mo. Isusuko na kita sa pulis. Basta huwag mo lang akong isama sa mga kaso mo. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang malupit na pagtalikod, isang pagpapakita na sa pamilyang Verdale. Ang sariling kaligtasan ay mas matimbang kaysa sa dugo at laman. Nanatiling kalmado si Margarita. Bagaman sa loob niya ay tila ba binubura ng takot ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Dahan-dahan siyang humakbang pasulong. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng pag-iingat na tila ba naglalakad sa ibabaw ng marupok na bubog. Tingnan mo ako, Crisanto. Ang bulong ni Margarita, ang kanyang boses ay tila isang malambot na seda na pilit na nagpapakalma sa nagngangalit na bagyo. Look at me. Hindi mo magagawa yan. Alam mo kung bakit. Dahil sa kabila ng lahat ng yabang mo, isa kang henyat. You're a coward, hirisanante sa coward, Crisanto. Hindi mo kayang mawala ang marangyang buhay na ninakaw mo sa akin at lalong hindi mo kayang harapin ang katotohanang wala ka ng kahit ano ngayon. Ginamit ni Margarita ang bawat sakit na idinulot ni Crisanto sa kanya upang pasukin ang marupok na kaisipan nito. Isang anyo ng gaslighting na pabalik, isang pagpapakita sa asawa kung gaano ito kawalang halaga. You think holding that child makes you powerful? No, it only shows how weak you are, na kailangan mo pang gumamit ng isang inosenteng bata para lang hindi ka magmukhang talo. Pero huli na, Crisanto. Napanood na ng lahat ang tunay mong kulay. You are nothing but a shadow of the man you thought you were. Sa sandaling lumaylay ang balikat ni Crisanto dahil sa matinding pagkapahiya at pagkalito, nagkaroon ng pagkakataon ang mga tauhan ni Margarita. Sa isang mabilis na pagkilos, nakuha ng isang visi ang matalim na kristal mula sa kamay ni Crisanto habang ang isa naman ay ligtas na hinablot si Lucas. Ang tunog ng pagbagsak ni Crisanto sa kanyang mga tuhod ay tila ba pagtatapos ng isang mahabang kabanata ng kasinungalingan. Mabilis na kinuha ni Margarita ang kanyang anak. Niyakap ito ng napakahigpit na tila ba ayaw na itong pakawalan kailanman. Ang bawat hikbi ni Lucas sa kanyang balikat ay tila ba naghuhugas sa lahat ng dumi ng nakaraan. Habang ang mga pulis ay dahan-dahang pumuputol sa katahimikan sa pamamagitan ng pagpipit ng metal na posas sa mga pulso ni Crisanto, nanatiling nakatayo si Margarita. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanyang asawa na ngayon ay hinihila na palabas ng ballroom. Walang saya sa kanyang mga mata, tanging isang matinding pagod at katarungan. Lumingon siya kay Doña Paulina na ngayon ay pilit na umiiwas sa mga kamera ng mga reporter na kanina pa kumukuha ng bawat detalye ng kanilang pagbagsak. Ang pamilyang Verdale na dati ay tila ba hindi maabot ng kamatayan, ay ngayon ay tila ba mga basurang itinatapon sa madilim na sulok ng kasaysayan. Tapos na, Lucas. Tapos na ang lahat.
Ang bulong ni Margarita sa tenga ng kanyang anak. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumatak sa pisngi ng bata. Naramdaman niya ang maliit na kamay ni Lucas na humahawak sa kanyang leeg, isang hawak na puno ng pagtitiwala at kaligtasan. Ngunit habang pinapanood niya ang paglayo ng sasakyan ng pulis, isang tanong ang nananatiling nakatusok sa kanyang isipan. Ang pagkakakulong ba ni Crisanto at ang pagbagsak ni Doña Paulina ay sapat na upang gamutin ang mga sugat na 4 na taong nagnanaknak sa kanyang kaluluwa? O ang katarungang ito ay simula pa lamang ng isang mas mahabang paglalakbay patungo sa tunay na kapayapaan? Ang loob ng silid-hukuman ay nababalutan ng isang uri ng katahimikang tila ba humihingi ng galang sa bigat ng mga kwentong nakatakdang ilahad. Ang bawat paggalaw ng kamay ng malaking orasan sa dingding ay tila ba isang mabagal na pintig ng puso na nagbibigay ng babala sa darating na huling hatol. Sa kabilang panig, nakaupo si Crisanto na nakasuot ng kulay kahel na uniporme ng bilanggo. Ang kanyang mukha ay wala na ng dating kinang, pinalitan ng isang maputla at nanginginig na anyo ng isang lalaking tuluyan nang iniwan ng swerte. Sa tabi niya, si Doña Paulina ay pilit na itinatago ang kanyang mukha sa likod ng isang panyo. Ang kanyang mga balikat na dati ay laging tuwid, ay ngayon ay nakayukod, na tila bapasan ang buong bigat ng kanyang nagibang imperyo. Tumayo si Margarita upang magbigay ng kanyang huling testimonya. Sa pagkakataong ito, hindi siya tumayo bilang ang makapangyarihang chairwoman ng Sarmiento Holdings, kundi bilang ang babaeng 4 na taon na ang nakalilipas ay inalisan ng karapatang maging isang ina. Ang bawat hakbang niya patungo sa saksipwesto ay puno ng sining at dahan-dahang determinasyon. Nang magsimula siya ng magsalita, ang kanyang boses ay hindi puno ng galit, kundi ng isang malalim na pait na tila ba nanggagaling sa kailaliman ng isang pusong matagal na nabaon sa bongtoy. Your Honor, ang katarungang hinihingi ko ay hindi para sa lahat ng yaman na ninakaw nila sa akin. Ang simula ni Margarita, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon sa hukom habang ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng mesa. Hinihingi ko ang katarungan para sa bawat gabing ginugol ko sa isang madilim na silid, pinagmumukhang baliw, habang ang sarili kong anak ay inilalayo sa akin. Hinihingi ko ang katarungan para sa bawat patak ng gatas na hindi nakarating sa bibig ni Lucas dahil mas pinili nilang itago ako sa likod ng mga rehas ng kasinungalingan. Pinagtaksilan nila ang aking tiwala, tinurog ang aking pagkatao, at higit sa lahat, ninakawan nila ang isang inosenteng bata ng karapatang lumaki sa piling ng kanyang tunay na ina. Ang bawat salita ni Margarita ay tila ba isang marahang hampas ng alon na dahan-dahang gumigiba sa matatayog na pader ng pamilya Verdale. Maraming tao sa loob ng courtroom ang hindi mapigilang mapahid ng kanilang sariling mga luha na darama ang bawat hapdi ng kanyang kwento. Sa gitna ng kanyang pagsasalita, dahan-dahang tumayo ang isang matandang babaeng nakasuot ng isang luma, ngunit maayos na barot saya, si Nanay Nena Bituin. Ang kanyang paglakad ay marahan, ang kanyang mga kamay ay magaspang dahil sa paggawa, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng katotohanan. Nakita ko ang batang ito na duguan at putikan sa gitna ng ulan. Ang patotoo ni Nanay Nena, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Hindi po siya baliw. Siya ay isang inang naghihingalo ang kaluluwa dahil sa pangungulila. Sa bawat gabi na nakita ko siyang umiiyak habang yakap ang isang lumang kumot ng bata, nalaman ko na walang sino mang yaman sa mundo ang makakagamot sa sugat na idinulot ng mga taong ito sa kanya. Ang testimonya ni Nena ay tila ba huling pako sa kabaong ng depensa ni Crisanto. Ang bawat piraso ng ebidensya ay nagpapakita na ang lahat ng ginawa ng mga Verdale ay gawa sa kasakiman at kawalang puso. Nang ilabas ng hukom ang hatol, ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing talim ng isang kutsilyo. Dahil sa mga napatunayang ebidensya ng pang-aabuso,
panlilin lang at sadyang pagkakait sa karapatan ng isang ina. Ang hukuman ay nagpapasya na ang buong karapatan sa pangangalaga at pagpapalaki kay Lucas Verdale ay ibinibigay ng walang anumang pasubali kay Margarita Sarmiento. Ang karapatan ni Crisanto Verdale bilang ama ay tuluyan ng binabawi ng batas. Ang tunog ng pagbaba ng gavel sa ibabaw ng kahoy na mesa ay tila ba ang mismong pintuan ng langit na bumukas para kay Margarita. Napayakap siya kay Attorney Matias. Ang kanyang mga hikbi ay hindi na galing sa sakit, kundi sa isang matinding kaligayahan na ngayon lamang niya naramdaman muli. Paglabas ni Margarita sa pintuan ng silid hukuman, sinalubong siya ng isang kumpol ng mga reporter, ngunit hindi niya sila binigyang pansin. Ang tanging nakita niya ay si Doña Paulina na nakatayo sa isang sulok, mukhang matanda ng higit sa kanyang tunay na edad, at dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang matanda ay biglang lumuhod sa semento. Ang kanyang marangyang terno ay nadudumihan na ng alikabok ng daan. Margarita, please. Rerespetuhin ko ang hatol, pero wag mo kaming pabayaan sa kalsada. Wala na kaming matitirhan. Maawa ka sa amin. Ang pagmamakaawa ni Paulina, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon ng isang taong nawalan na ng lahat ng kanyang itinatagong kapangyarihan. Tinitigan ni Margarita ang matanda ng matagal. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pagkamuhi. Tanging isang malalim na pagod at kawalan ng pakialam. Hindi niya kailangang maghiganti pa sa paraang pisikal. Ang makita ang matanda sa ganitong kalagayan ay sapat na upang ipakita na ang tadhana ay may sariling paraan ng pagbabalanseng lahat. Dahan-dahang inayos ni Margarita ang kanyang scarf at tumanaw sa malayo. Kung nasaan si Lucas na naghihintay sa loob ng sasakyan, ang katarungan ay narito na. Ang bata ay nasa kanyang mga bisig muli. Ngunit habang tinititigan niya ang lumuluhod na biyenan, isang tanong ang nananatiling nakatusok sa kanyang isipan. Ang pagkakakulong ba ng kanyang mga kaaway ay sapat na upang mapatahimik ang mga multo ng kanyang nakaraan? O may natitira pa bang isang huling hakbang bago niya tuluyang maisara ang aklat ng kanyang pighati? Tinitigan ni Margarita ang matandang babaeng nakaluhod sa kanyang harapan. Ang mga kamay ni Doña Paulina, na dati ay laging puno ng mga diamante, ay ngayon ay nakakapit sa laylayan ng kanyang mamahaling suit, marumi at nanginginig sa takot. Ang semento ng labas ng korte ay mainit, ngunit ang nararamdaman ni Margarita sa kanyang puso ay isang uri ng katahimikang kasing lamig ng yelo. Wala ng galit, wala ng puot na nagliliyab. Ang natitira na lamang ay ang malalim na pagod ng isang kaluluwang matapos ang 4 na taon ay sa wakas ay nakahanap na ng kanyang dalampasigan. Hindi ako katulad mo, Doña Paulina. Ang boses ni Margarita ay tila isang marahang hanging umiihip sa gitna ng isang tuyong disyerto, malinaw at walang bahid ng pag-aalinlangan. Inakala mo na ang kapangyarihan ay nasa pananakit at pagkontrol sa ibang tao. Pero ang tunay na kapangyarihan ay ang kakayahang maglakad palayo sa mga taong pilit na duminurog sa iyo nang hindi nawawala ang iyong sarili. Ang parusa mo ay hindi manggagaling sa aking mga kamay. Ang parusa mo ay ang mabuhay araw-araw sa loob ng isang walang laman na mansyon. Alam mong ikaw mismo ang pumatay sa bawat pagkakataon na magkaroon ng isang tunay na pamilya. Mamamatay kang kasama lamang ang iyong sariling anino at ang mga multo ng iyong kasakiman. Dahan-dahang binawi ni Margarita ang kanyang binti mula sa pagkakahawak ng matanda. Isang pagkilos na tila ba pagputol sa huling hibla ng kadenang nag-uugnay sa kanya sa pamilya Verdale. Tinalikuran niya ang nakaluhod na biyenan, hindi na lumingon muli kahit na naririnig niya ang mahinang paghikbi ng matanda na unti-unting nilalamon ng ingay ng trapiko sa lungsod. Sa gitna ng kanyang paglakad, naramdaman niya ang sikat ng araw sa kanyang mukha, isang basbas na tila ba naghuhugas sa bawat bakas ng pighati. Pagkaraan ng ilang araw, ang malawak na lupain
kung saan nakatayo ang mansyon ng mga Verdale ay nabalutan ng dambuhalang ulap ng alikabok. Ang bawat pader na naging saksi sa kanyang pagdurusa, ang bawat silid kung saan siya ipinagkait sa kanyang anak, ay dahan-dahang gumuho sa ilalim ng bigat ng mga dambuhalang kagamitan. Ang pagbagsak ng bawat bato at semento sa lupa ay tila ba isang ritual ng paglilinis, isang pagbubura sa bawat bakas ng kasinungalingang itinayo ng pamilyang iyon. Sa mismong lugar na iyon, ipinag-utos ni Margarita ang pagtatayo ng Sarmiento Hope Center, isang tahanan para sa mga inang nakaranas ng karahasan at kawalang katarungan, isang lugar kung saan ang bawat luhang ibubuhos ay papalitan ng pag-asa at bagong simula. Sa loob ng isang pribadong silid sa paliparan, nakaupo si Margarita habang pinapanood si Lucas na naglalaro sa kanyang tabi. Ang bata ay nakasuot na ngayon ng isang simpleng t-shirt na puti, malayo sa mga mamahaling damit na pilit na ipinasusuot sa kanya ni Doña Paulina. Sa isang biglaang pagkilos, kinuha ni Lucas ang isang mamahaling jacket na may tatak ng Pamilya Verdale at dahan-dahang inilapag sa basurahan. Kinuha niya ang lumang telang bordado, ang kumot na ginawa ni Margarita at mahigpit itong niyakap. Ito na lang ang gagamitin ko, Mama. Mas masarap ang amoy nito, amoy pagmamahal mo. Ang bulong ng bata, ang kanyang mga mata, ay nagniningning sa inosenteng kaligayahan. Naramdaman ni Margarita ang isang matinding kuryente ng kagalakan na gumagapang sa kanyang buong pagkatao. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang telepono at tinawagan si Attorney Matias. Matias, salamat sa lahat. Handa na kami. Ang huling piraso ng Sarmiento ay sa wakas ay malaya na. Ang sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa saya. Pagkatapos, dahan-dahan niyang kinuha ang kamay ni Lucas. Nararamdaman ang bawat daliri ng kanyang anak na nakapulupot sa kanya, isang hawak na hinding-hindi na muling mapuputol ng anumang bagyo o kasinungalingan. Habang ang dambuhalang sasakyang panghimpapawid ay dahan-dahang umaakyat patungo sa mga ulap, tumanaw si Margarita sa bintana. Ang lungsod na naging saksi sa kanyang pagkawasak ay unti-unti nang lumiliit hanggang sa maging isang malabong anino na lamang sa ibaba. Ang hantungan nila ay ang Canbituvenbien ng kanyang ama, isang lugar kung saan ang tanging tunog na maririnig ay ang bulong ng mga alon at ang tawanan ng kanyang anak. Ang mahabang gabi ng kanyang pighati ay natapos na at sa harap niya, ang abig ng isang bagong umaga ay nagsisimula nang gumuhit sa kalangitan, puno ng pangako ng isang buhay na sa wakas ay pag-aari na niya ng buong buo. Ang dapit hapon sa baybay ng Batangas ay tila isang dambuhalang obra maestra na ipininta ng tadhana sa kalangitan. Ang kulay ng ginto, rosas at lila ay dahan-dahang humahalik sa asul na karagatan na lumilikha ng isang tanawing puno ng kapayapaan at pag-asa. Sa beranda ng Canbituvenbien na iniwan ni Don Salvador, nakaupo si Margarita sa isang tumba-tumbang gawa sa matibay na yantok. Ang hangin ay amoy dagat at sariwang sampagwita, isang amoy na nagpapaalala sa kanya na sa wakas siya ay nasa tahanang tunay na nagmamahal sa kanya. Hawak ni Margarita ang isang puting tela, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang pagbuburda ay hindi na isang utang na dapat bayaran o isang paraan upang makatakas sa gutom. Ang bawat tusok ng karayom at bawat hila ng makukulay na hibla ay isang sining ng pasasalamat. Binuborda niya ang isang malaking puno na may malalalim na ugat at malalagong dahon, isang simbolo ng kanyang bagong buhay. Sa kanyang tabi, ang 10 taong gulang na si Lucas ay tahimik na nagbabasa ng isang libro. Ang kanyang mukha ay maliwanag at walang bakas ng takot na dati ay bumabalot sa kanyang pagkatao. Ang bawat paghinga ng bata ay tila ba isang musika na nagpapatunay na ang lahat ng sakripisyo ni Margarita ay hindi nawalan ng saysay. Mama, tignan mo ang ginawa ko sa school kanina.
ang yaya ni Lucas, sabay pakita ng isang drawing ng isang maliit na bahay sa tabi ng dagat at 2 taong magkahawak kamay. Sabi ng teacher ko, ang bahay daw ay hindi lang semento at kahoy. Ang bahay daw ay kung nasaan ang puso mo. Kaya ikaw, ang bahay ko, Mama. Naramdaman ni Margarita ang isang matinding kurot ng kaligayahan sa kanyang dibdib. Ang uri ng kurot na nagpapaiyak sa kanya, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa sobrang kagalakan. Hinaplos niya ang buhok ng kanyang anak at hinalikan ito sa noo. Salamat, Lucas. Ikaw rin ang dahilan kung bakit matatag ang bahay natin. Ang bulong niya. Sa mga sandaling iyon, ang mga multo ni na Crisanto at Doña Paulina ay tila ba mga anino na lamang na tuluyan ng nilamon ng liwanag. Hindi na siya nagtatanong kung nasaan sila o kung gaano kahirap ang kanilang buhay sa ngayon. Ang kanyang patawad ay hindi niya ibinigay dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang sarili sa isang pusong walang daladalang mabigat na hihantungan. Ang katarungan para kay Margarita ay hindi nagtapos sa pagkakakulong ng kanyang mga kaaway o sa pagbawi ng kanyang yaman. Ang tunay na katarungan ay ang pagkakataong magising sa bawat umaga na walang takot. Ang makitang lumalaking mabuting tao ang kanyang anak at ang malaman na ang kanyang pangalan, Margarita Sarmiento, ay hindi na simbolo ng isang biktima, kundi ng isang babaeng nagtagumpay laban sa lahat ng unos. Ang Sarmiento Hope Center na kanyang itinayo ay naging kanlungan na ng daan-daang kababaihan at sa bawat tagumpay ng mga inang naroroon, nararamdaman ni Margarita ang paulit-ulit na paggaling ng kanyang sariling mga sugat. Habang ang araw ay tuluyan ng lumulubog sa abig ng dagat, kinuha ni Margarita ang singsing na pilak na suot niya at itinaas ito sa liwanag ng huling sinag ng araw. Ang mga titik na M at S ay kumikinang, tila ba nagpapadala ng mensahe sa kanyang ama sa kabilang buhay. Papa, malaya na kami. Malaya na ang iyong anak. Ang bulong niya sa hangin. Naramdaman niya ang isang marahang haplos ng hangin sa kanyang pisngi. Tila ba isang sagot mula sa langit na nagsasabing, mabuti ang iyong ginawa, anak. Ang buhay ay tila ba isang mahabang piraso ng tela na puno ng mga gusot at maling tahi sa simula. Ngunit kung mayroon kang sapat na pasensya at pag-ibig, maaari mo itong gawing isang napakagandang borda. Ang bawat luhang pumatak sa nakaraan ay naging pataba lamang upang tumubo ang isang mas matatag na pagkatao. Sa huling sulyap ni Margarita, sa karagatan, bago pumasok sa loob ng bahay, isang huling aral ang nananatiling nakasulat sa kanyang kaluluwa para sa lahat ng mga nakikinig. Ang tunay na yaman ng isang babae ay hindi nasusukat sa gintong kanyang suot, kundi sa dila ng apoy sa kanyang puso na hindi kailanman mapapatay ng anumang ulan at sa kakayahan niyang gawing paraiso ang anumang impyernong kanyang pinagdaanan. Tapos na ang kwento ng pighati. Ngayon ay simula na ng isang walang hanggang kabanata ng pag-ibig at kapayapaan.